Kamay lang kay laway na kapital ko naman. Mura magpalipit ah. Tawagan sa ako kay para ma-confirm niya dito. So, tanggal na yung head. Nagtatap mo naman mo rin eh. Nakatayo. Gagawin na akong kwento. Dito. Ako mo dito. Oops! Okay. So, Ayan na guys, floating in the air na. Palang araw guys, so another tutorial na naman tayo. Basic pointers pa rin kung paano mag-disassemble ng Mitsubishi 6D14 engine, 6 piston. Okay, so ito yung na-vlog natin noong nakarang araw na nabubog. So ngayon tuturuan ko kayo ng basic pointers. Hindi mo natin ma-videohan step by step. Malaga makuha nyo lang yung pinaka-punto by punto ng pag-disassemble ng mga malalaking makina. Okay, so tara, let's start. Pasok! Okay, so bago natin na simulan guys ang pagtanggal ng boom mechanism, check natin yung bangka guys na napakalaki. Ayan, kita nyo naman ang makina na to is kaya niyang magkarga ng almost mga 5 to 8 tons ang kargada nito guys, yung bangka na to. Lahat na yan, yellow, estimate lang yun initial. Umabot pa ka siguro ng mga 8 to 15 tons ang karga nito full starting. Okay, so balik tayo sa makina guys, ito ititrahin natin. So wala nang tubig yan, tandaanin natin yung pag tanggal ng kanyang top. So very dumi, ang dami dumi guys. So sobrang dumi ng engine room. Okay, so talagang ano to, marka bahala na to. Sige, so simulan na natin guys yung pagtanggal. Tara. Okay, so bago tayo magtatanggal guys ng cylinder head bolt, so kailangan alam nyo muna yung pinakahigpit nito kung ilang torque pounds, para once na ibalik nyo yung cylinder head, alam nyo rin yung birada nung kung ano yung higpit nung cylinder head bolt. Kasi pag hindi nyo alam, mahihirapan kayo mag set up o kundi hula-hulain nyo na lang yan. So ito guys, nasa mga 200 dito, 180 to 210 foot-pounds ang higpit ng cylinder head bolt. So ganun siya ganun siya kataas. Okay, so shoutout sa ating mga mekaniko, mag-tune, Brother Payat tsaka si Ramil Payat. Okay, so Cars Clean at Repair Shop. So yun lang guys ang basic pointers dito. Kailangan alam mo yung pagkakahigpit at paano mo siya tinanggal. Ganun din yung pagkakahigpit pag once na magkabit na kayo nito. Okay, so habang nagtatanggal tayo guys ng head, so tanggalan namin yung yung mechanism ng kanyang part ng kanyang injection pump. So lahat ng mga hoses tanggal na. And then tatanggalin natin dito is yung cylinder head bolt para matanggal na natin yung kanyang rocker arm system, yung lahat ng rocker arm na nakatuhog lang sa isang shafting. Okay, so yan guys, pag matanggal na, maluwagan na lahat, so matanggal mo na yung lahat ng mechanism, pati yung push rod, yung rocker arm system, and then lahat ng mga pwedeng sumabit doon sa cylinder head. Yan. So ayan guys, tanggalan natin. May mga konti matatanggalan natin ito. Kita nyo naman yung exhaust, maraming tubig. So ibig sabihin, grabe pa talaga yung tubig dito. Sana hindi mag-stackball ang loob. Okay, so natanggalan namin guys yung buong mechanism ng kanyang cylinder head. So kita mo naman, daming tubig talaga yung loob niya, dahil hindi talaga basta-basta yung pinagdaanan ng makina na to. Check natin ngayon yung kanyang cylinder head. So ito na siya guys, tatanggalan natin, talagang basang-basa ang tubig. Yun yung buong mechanism niya, injection pump. Okay, so check natin guys yung kanyang piston. Kita nyo naman, may tubig talaga. So ibig sabihin na medyo malaki-laki ang problema nito. Kasama na piston ring nito, nag-stack ball to the stack ball sa kanyang liner. So ang gagawin natin guys, i-up na natin to, i-akit natin para makita natin yung ilalim yung kanyang main journal. Okay, so sige. Okay, so nag-set up na kami. So i-akit lang natin gamit natin yung yan yung chain block na 5 tons pang to guys, pang malaki ang chain block. So shout out sa ating Cashing TV, Brad Pink. So yan ang ating brother guys ng Cashing TV, ang ating mechanic. Okay, so ang ating trusted na mechanic ng Cashing TV. And then si Brad Payat yan sa ilalim, tsaka si Ramil Payat, yung mga birador natin guys.
So gagawin natin, natalian natin ang sure ball para hindi dumulas. Dahil kung dumulas ito o maputol ay mabubutas yung bangka, mas malaking problema. Okay, so iakit po natin guys para diretso na tayo habang ginagamit natin ng chain block. Sige. Okay guys, so ayan na, naiangat na natin. So meron tayong kinalso na 3 kahoy na yakal na matibay na kahoy guys, hindi basta-basta. So kaya niyang kaya niya yung bigat ng buong makina, isabay mo pa yung buong transmission sa 3 kahoy na hindi yan kayang baliin guys. So kailangan may idea yung titira nito, expert talaga pagdating sa mga bangka, kasi pag hindi medyo tagilid ka, pag nahulog yan sigurado butas yung buong bangka sa ilalim. So mas masakit sa ulo. Okay, so ang gagawin natin, so tatanggalin na natin yung kanyang lahat ng main bolt ng crankshaft, main journal, tsaka yung Conrad bearing. So sigurado guys hindi na to siya umikot, sapagkat natanggal na namin yung kanyang flywheel. Hindi ko lang na-videohan, so hindi talaga siya umikot. Ibig sabihin stock ball na talaga siya yung kita nyo naman wala ng flywheel. So ibig sabihin na stock ball na talaga yung kanyang tatawag na piston ring dun sa liner. So dumikit na talaga, kaya medyo masakit talaga sa ng may-ari, sapagkat malaki-laki yung gagastusin nito guys. Sana hindi tamaan yung kanyang liner, yung kanyang main journal, yung lahat ng parts na nagdidikitan, especially sa kanyang piston ring. So di natin guys makukot bagwas na hindi talaga natin mabuksan lahat. So mahalaga makuha nyo yung basic pointers kung paano siya tirahin guys, na ganitong malalaking makina, kung paano yung idea kung ano ang gagawin nyo once na magkaroon kayo ng mga tawag yan na problema na ganito sa mga sasakyan na bangka. Okay, so ang gagawin namin guys, luluwagan lang natin tong ang kanyang mga main cap bolt, tsaka yung kanyang connecting rod bolt, sapagkat tumigas yung kanyang pulley sa crankshaft, yung kanyang main bolt ng kanyang snout ng crankshaft pulley bolt, sapagkat napakatigas. So kailangan siyang baklasin sa full time tools. So gawin natin ay ibababa natin to, and then doon natin titrahin sa tabi na natin titrahin guys, para mabaklas na. Mahalaga makuha nyo lang yung basic pointers, at may idea kayo kung paano nyo titrahin yung mga status ng mga bangka na makina, ng mga naglalaki ng makina. Okay, so malinis na guys. So okay na, natanggal na natin yung makina. Ayun na siya. So bababa muna tayo, tapos doon tayo sa tabi magpapatuloy paano siya mababaklas. So hindi natin mabidyo step by step, mahalaga makuha nyo na yung punto by punto kung paano siya titira. Okay, so sa mga basic pointers na mga tutorial natin at yung mga panggita mekaniko, alam na nila yan. At para sa mga may idea na about sa bangka, so salamat din sa inyo guys. Mahalaga yung mga baguhan, makita nyo yung mga unit owner kung paano siya titira yung mga bangka na ganito, yung mga experience nyo lang o mga actual nyo lang ang scenario. Okay, so sige guys.
Okay, so ayan na guys, na hindi natin na-videohan yung pagtanggal natin ng main journal. Na-busy kasi tayo guys pero at least makuha nyo lang yung basic pointers. So ang tip ko sa inyo, ganito, once na magtanggal kayo ng ganito mga lumulubog na mga makina sa dagat, so wag nyo nang pilitin na tanggalin yung piston kasi masisira yan. Okay, especially yung liner. So ang gagawin nyo yan, tanggalin nyo na lang ito mismong kanyang yung kanyang main journal, tapos iiwan nyo na lang ito. Bakit? Makita nyo naman guys yung tama nya, no? So dikit talaga yan. So ang gagawin nyo naman, pag natanggal nyo na yan, so ganyan na lang siya, tapos lilinisan nyo diretso. Kahoy na ang pinanduduklok nito para matanggal ito, yung kanyang piston. Kahoy ang gagamitin nyo pang pinaka niya, pantusok. Okay, para hindi masugatan yung metal. So yan ang mga basic pointers. Okay, so yan ang problema guys, tumigas yung piston ring, kaya hindi natin ma-pull out yung kanyang mismong piston palabas. So gagawa lang tayo ng dyan, sistema, remedy para matanggal na hindi masasugatan yung mga bakal. Okay, so punta tayo sa crankshaft guys para makita natin naman yung problema doon. So tara. Okay, so ito na yung kanyang crankshaft. Ayan, ito naman yung kanyang cylinder head, injection pump, oil pump, crankcase, yung mga rocker arm, etc. So okay na guys. So magpa-part 2 na tayo sa pag-assemble nito. Okay, so lilinisan pa yan, tapos abangan nyo yung part niyan paano siya i-assemble. Brad Nel, shout out. Tao lang. Okay, so maraming salamat sa inyo lahat. Shout out sa inyo lahat, sa lahat ng OFW, sa lahat ng mga followers, subscribers, sa lahat ng mga nagtitiwala sa ating YouTube channel. So please subscribe to our YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.